Isa sa dalawang sospek na pumatay sa isang babaeng dayuhang turista sa Boracay, nahuli na. Arestado na ang isa sa dalawang suspect sa pagpatay sa isang babaeng Slovak na nagbabakasyon sa Boracay sa Malay Aklan. Natagpuan ang bangkay ng biktima na walang saplot sa pang-ibaba sa abandonadong kapilya. Hindi pa makumpirma ng pulisya kung ginahasa nga ba ang dayuhan at ninakawan, bagamat walang pitakang nakita sa crime scene. Hindi muna sinabi ng pulisya kung ano ang partikular na ikinamatay niya habang hinihintay ang resulta ng otopsiya. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Malay Mayor Frolibar Bautista na hawak na ng mga otoridad ang isang suspect sa krimen. May nahuli na tayo isang suspect. Yun. Sana mayroon pang hinahabol. No? Sana kahapon mayroon tayo nahuli sa isang barangay sa mainland. Umamin po ba siya? Mayroong hindi pa masyado na klaro pero siya ang mayroong na nakakita sa kanila. Matatandaang naibalita na natagpuan ng bangkay ng nasabing dayuhang turista sa abandonadong kapilya sa Boracay na dumating noong March 1 sa Boracay para umattend ng kasal ng kaibigan niyang Pilipina, ngunit naiulat na nawawala noong March 10. Natagpo ang patay ang nawawalang dayuhang turista sa Boracay. Naaagnas na ang bangkay ng biktima nang makita sa isang abandonadong kapilya. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Diyan nakita, sir? Nasa likod may si Arberan, no? Sa isang abandonadong kapilya sa isla ng Boracay, natagpuan ang walang buhay na katawan ng isang babaeng bakasyonista Martes ng hapon. Walang saplot pang ibaba ang babae. Kinilala ang biktima na si Mikaela Mikova, 23 anyos, isang Slovakian national. March 1 daw dumating sa Boracay si Mikova para magbakasyon at dumalo sa kasal ng kaibigang Pinay. Pero nitong Lunes, nang i-report na nawawala ang Slovakian, 2 araw bago ang flight sana pauwi. Naglabas ng 50,000 pesos na pabuya sa makakapagturo sa kinaroroonan ng dayuhan. Sa Masukal, Tago at sa magubat na bahagi ng sitio Pinaungon sa Barangay Balabag natagpuan ang biktima. Actually, that kind of place is na abandonado po and hindi po siya basta pupuntahan ng mga turista. Ibig sabihin parang may katagpo sa doon o may kausap. That's why we're still conducting po ng continuous follow-up. Naaagnas na raw ang katawan ng biktima pero hindi pa masabi ng mga pulis kung kailan ito pinatay. I can say po, based meron po talaga siya may mga wounds. Ayon sa mga pulis, posibleng ginahasa bago pagnakawan at patayin ang dayuhan. Nawawala kasi ang wallet at cellphone ng biktima. Isang residente ang nakakita sa katawan ng babae. Pag-abot ko sa may lunok nga puno, nga tumba. Nang mapadaan ako sa nakatumbang puno ng balete, may bigla akong naramdaman na parang wala ako sa aking sarili. Tapos may bigla akong naamoy na mabaho. Hinabahan ako kaya napatakbo ako at nagsumbong agad ako sa mga kasama ko. Siniguro naman ng mga pulis na walang dapat ipag-alala ang mga turista sa Boracay. Isolated case daw kasi ang nangyari. Gayunman, hindi raw titigil ang mga otoridad hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang biktima. Patuloy naman ang backtracking sa mga CCTV na posibleng pinuntahan ng biktima bago siya mawala. Napaalam na rin umano sa pamilya ng dayuhan ang insidente. Nakatakdang isailalim sa autopsy ang kanyang mga labi. Sana simula na ito sa pagkamit ng hustisya sa pagkamatay ng babaeng dayuhang turista. At sana kung mapatunayan na sila talaga ang pumatay sa turista, ay dapat death penalty ang parusa sa mga ganitong kaso dahil buhay ang kinuha at dapat buhay rin ang kabayaran. Dahil ang nakakalungkot sa Pilipinas, kahit murder or pagpatay ang kaso, ay labas-pasok lang sa kulungan. At kapag nakalabas, gagawa ulit ng krimen at makukulong ulit at makakalabas pa rin.